Ayan po mga kapatid, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, ito, magandang reaksyonan po ito, mga kapida. Handa na raw itong si DILG Secretary John Vic Rimulya po, mga kapida, na maging Pangulo po ng bansa. What do you think? Is he worthy po, mga kapida? Okay? Eto, babasahin ko lang po, itong post ng Ang Balita ngayon, Handang-handa na ako. Ayun, confident masyado, Ito kung si John Vic dito mga kabida, Okay? Umani ng atensyon ang pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya matapos niyang aminin na bukas siya sa posibilidad ng mas mataas na posisyon sa hinaharap. Kabilang na ang pagtakbo bilang Pangulo kung darating ang tamang pagkakataon. Alright? Sa isang panayam, inilahad ni Rimulya ang kanyang pananaw hinggil sa ambisyong hawakan ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayon sa kanya, bagamat isang pangarap ng marami ang pagkapangulo, nananatiling mahalagang konsiderasyon ang kahandaan ng publiko. Ito yung kanyang sinabi po, being president is everyone's dream. But I don't know if the people are ready for me. I know I'm ready for the job. Okay? Handang-handa na raw siya sa trabaho po, mga kabida. Sabi po ni Rimulya, okay? Ang pagiging presidente ay pangarap ng lahat. Pero hindi ko alam kung handa na ang taong bayan para sa akin. Okay? Ako, alam kong handa na ako. Alright. Mabuti po, mga kabida, na kinukonsidera po ni John Vic yung kagustuhan po ng taong bayan, mga kabida. Kaya nga, nagtanong kasi siya, handa na ba ang mga Pilipino na ako po ay kanilang magiging presidente po, mga kabida? Ano bang pagkakaiba po, yung estilo po ng pamamahala po ni John Vic po, mga kabida? Kung sakali man po, maging Pangulo po ito, ng Pilipinas, kumpara doon po sa ibang mga potential candidates po, mga kabida. Okay? Bakit po nasabi po ni John Vic, na handa na ba ang mga Pilipino na maging presidente po si John Vic? Okay? Kasi kung si John Vic po ang tatanungin po, mga kabida, handa na raw siya, sa trabaho po, mga kabida, po. Okay? Ang problema lang kasi, tama po si John Vic, handa na ba ang mga Pilipino? Okay? Kaya bang iboto po ng mga Pilipino ito kung si John Vic po, mga kabida, Kasi kung pagbabatayan po natin yung mga service po, in the past, wala kulelat masyado po, ito kung si John Vic, kahit na po nagparinig na po, ito sa publiko po, mga kabida, na siya po ay may intention po na tumakbo, bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Pero mababa pa rin, yung kanyang ratings, mga kabida. Okay? I think nasa pinakahuli, Hindi ho umabot sa 1%. So, paano yan? Indikasyon ho ba yan, na hindi po gusto ng mga Pilipino si John Vic bilang susunod na Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida? Siguro para sa akin, gaya na sinabi po ni John Vic, mga kabida, na everyone's dream ang pagiging Pangulo po ng Pilipinas. Alright? Lahat po, pangarap po yan, mga kabida. Kaso lang, iilan lang po, mga kabida, ang binigyan po ng pagkakataon po. Okay? Kung sino man po yung iilan, depende na po yan, mga kabida, kung susubukan po nila, na sumabak po sa Panguluhan, sa 2028. Malay po natin, baka isa po sa kanila po, mga kabida, ang maswerte po. Alright? Kaya, yung pagiging politiko, ang kapital talaga dyan, mga kabida, yung reputasyon mo. Okay? Paano mo ibenta yung sarili mo sa mga tao? Okay? Yung pagbenta mo sa sarili, mga kabida, sa mga tao, magdedepende yan sa trabaho mo. At magdedepende yan sa performance mo. Magdedepende yan sa ipapakita mo sa publiko, mga kabida. Diba? Kasi dyan po susukatin po ng publiko kung karapat-dapat ka ba na maging pinakamataas po na opisyal ng bansa, mga kabida.
kung kaya bang mamuno ng isang John Vic Rimulya, ano, sa Pilipinas. Okay? Oh. Paano ho ang magiging batayan dyan? Siyempre, yung mga previous jobs po niya, no, mga kabida. Okay? Bilang Secretary of Interior and Local Government, paano ho niya hinandle, mga kabida, yung departamento po niya, paano siya kumilos, paano siya gumalaw, mga kabida, that would reflect doon ho sa kanya hong leadership. Okay? Kung ang ipinakita po ni John Vic, mga kabida, balasubas, bias, okay, sa kanyang pagiging secretary po ng Department of Interior and Local Government, malabo talaga, no? Okay, na magustuhan po siya, no, ng mga Pilipino. Alright? O, katulad na lang po dun ho sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Isa po si John Vic Rimulya po, ano, na inakusahan po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos, nakabilang dun ho sa mga personalidad na naging instrumento para dakpin itong si Digong at hindi pa po kontento po, mga kabida, dinala pa, ano, doon po sa International Criminal Court. In fact, kabilang po si Rimulya doon ho sa reklamong isinampa po, mga kabida, no, ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Alright? So, balit ito po ay na-dismiss lang po, ano, mga kabida. Kaya nga ito hong si dating DILG, kaya nga ito hong si dating DOJ Secretary at now Ombudsman Boying Rimulya, nakalusot po, ano, sa nominasyon po, mga kabida, sa pagiging ombudsman. Okay, dahil ibinasura po yung complaints, ano, na isinampa po ni Senator Amy Marcos diyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. So, depende na po yan, mga kabida, sa magiging guts po, ano, ni Secretary John Vic Rimulya, no? Kung talagang porsigido po siya, no, na tumakbo bilang Pangulo, di tumakbo, wala akong problema, wala naman pong pwedeng pumigil po sa kanya eh. Unang-una, karapatan po niya yan, ano, mga kabida. Di ba? So, depende na po yan sa kanya. Pero ang question kasi, yon, kung tatanggapin ba siya, no, ng mga Pilipino. Alright? Kung magugustuhan ba siya ng mga Pilipino po, ano, mga kabida. Alright? Kahit na gaano po siya kahanda, okay? Kahit gaano po siya kahanda po, ano, mga kabida, okay, yung kanyang mindset, okay, in place na po, ano, mga kabida, kung ayaw po ng mga Pilipino, okay, hindi po siya iboboto talaga, no, at hindi po siya mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Maganda po ang mangarap, mga kabida. Wala kong bayad yan. Okay, lahat po tayo may karapatang mangarap po. Pero as to how to achieve your dream, how to attain your dream, ano, mga kabida, it's different thing, ano? Ibang usapan po 'yon. Okay? Ang maganda lang po, ano, dito ho kay Secretary John Vic po, mga kabida, kahit na po negatibo po ang impression po sa kanya, no, mga kabida, lalong-lalo na po yung kanyang pagiging dikit, ano, sa Marcos administration kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Malakas pa rin yung kanya pong loob, ano, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas po, mga kabida, ano po. Although hindi pa po definite kasi yun nga pangarap pa lang niya yun, ano, mga kabida. Alright? Depende daw yun kung ano yung magiging response po, ano, ng mga Pilipino kung sakali man po makapag-desisyon po ito, mga kabida, nasa sabak po, ano, sa 2028 presidential elections. Pero the fact na meron po siyang ganyang guts, ano, mga kabida, okay, despite sa hindi ho magandang impression po, ano, ng mga Pilipino sa kanya, okay, lalong-lalo na po, kadikit po niya yung kanyang kapatid po, ano, na hindi ho maganda ang impression po, mga kabida, no, mula sa mga Pilipino, damay talaga ito hong si John Vic. Kahit na po, kung ikukumpara po natin yung performance po ni John Vic at saka ni Ombudsman Boying, sa tingin po ng ilan po, nakakalabang daw ito hong si John Vic po, mga kabida. Pero despite that, wala ano. Gaya ng sinabi ko po kanina, kung pagbabatayan po natin yung mga surveys, mga kabida, okay, patungkol ho sa presidential preference po ng mga Pilipino, kulelat po Okay? Walang pag-asa po, mga kabida, ano po, no?
ito kong si John Vic. Siguro, next time, kailangan po sigurong magpahinog, ano? Okay, ito kong si John Vic po makabida sa national position po, ano? Balay natin, baka uubra po makabida at magugustuhan po siya ng mga Pilipino later on. Okay, pero ganito po kaaga, first time po naging Secretary ng Department of Interior and Local Government, isa hong national position po makabida after sa paulit-ulit po na pagiging gobernador po ng Cavite, ano? Iba kasi yung galawan po, ano, makabida sa local at saka sa national. Okay? Kaya nga, karamihan po sa mga naging Pangulo po ng Pilipinas, naging Vice Presidente po ng Pilipinas, naging Senador po, ano, nag-umpisa talaga yan sila sa national position po, ano, mga kabida. Okay? Kumbaga, yun yung capital base po nila, no? Pagiging official po, ano, sa national level, mga kabida, ano po. Okay? Kaya, napapansin po ninyo, mga kabida, kahit na po baguhan po, first timer po, mga kabida, sa national post, alright? Pagdating ho ng election po makabida, kung sakali man po sila po ay bibigyan po ng support po ng Pangulo po makabida, tatakbo yan. Ano? Okay? Tatakbo bilang senador, okay? Bilang vice presidente, ano? Makabida, and ang pinakamatindi yung pagiging presidente po ng Pilipinas. Kagaya ho sa ginawa po ni Rimulya po makabida, no? Okay? Siguro, meron pong tamang panahon kay Secretary John Vic makabida. Hindi naman po totally worst yung kanyang leadership po, ano, mga kabida. Siguro kailangan po siguro i-hone, ano, yung kanyang abilidad po, mga kabida, no. Ang importante diyan yung leadership skill. Kung paano ka makikitungo po, ano, sa mga tao, paano mo i-address yung problema po, ano, ng mga tao. Okay, kung paano ka, mga kabida, humarap sa mga hamon. Yun yung pinaka-importante po, ano, on how you overcome challenges kung ikaw po ay isang leader po, ano, ng isang bansa, mga kabida. Okay? For your comment and for your opinion, ano, mga kabida, dito ho sa sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya na handa na raw siya, no, na maging Pangulo po ng Pilipinas. Do you think worthy po siya, no, na maging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida? Will you vote for him? Kung sakali man po, makapag-desisyon po siya, ano, na tumakbo bilang Pangulo po, ano, come 2028, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.